Hello guys! How are you? All of you? Nakahinumdum pa muna ako? Do you still remember me? Charot. Grabe yung do you still remember me? I am, Michelle. Yaya Dris, Turkey. Ako po ay nagtatrabaho dito sa Turkey at ako po ay isang undocumented. Okay? Andito po tayo ngayon para i-share ko sa inyo yung mga negative part of Turkey. Yung ganun ba? I-share ko. Kung naalala nyo, puro good thing lang yung... No, it's not good thing ang binabanggit ko noon, yung life ko dito noon. Pero ngayon, as a 2 years undocumented worker here in Turkey, ma-share ko sa inyo ang nangyari sa akin. Kaya kung bakit nawala ako sa YouTube, kung hindi na ako nag-upload, yung mga yung mga nagfa-follow sa akin, baka naman, pwede niyo i-share or whatever, hindi ko alam. Pero, it's not about the content and kung magkakapera ako, di okay, di ba? Alangan naman na ano, pero this is just a kuan ba na para maging aware din kayo sa katulad ng sitwasyon ko. Kasi yung kaya ako nagiging illegal is 'di ba yung mga nangyari sa akin if you watch the my past videos, kasi may mga problema ako sa mga employer ko, sorry. At saka ngayon 'di ba nagstay pa rin ako dito dahil sa pagkaambisyoso ko nga, hindi na ako umuwi na kahit wala akong papel or ano. Ngayon, i-share ko sa inyo kung anong buhay ang naging ano ko dito for 2 years na wala akong papel. Okay? First of all, mahirap. Okay? So, wag nyong piliin na maging katulad ko. Piliin nyong mapanatili ang inyong papel. Kasi, hindi siya, lalo na ngayon. Noon, okay pa. Pero ngayon, wala na. Nagtatago na ako. Oh my God, imagine, nagtatago na yung ganda ko. As in, hindi na siya nadi-display dito sa Turkey, kundi nag-hide na ako sa cave. Sa cave? Sa cave ng lalaki ko. Hindi. What I mean is, hindi na siya katulad dati na hindi mahigpit ba, napakaluwag dati. Ngayon, sobrang higpit na, halos lahat na hinuhuli na nila lahat. Halos lahat ng mga walang papel, hinuhuli na nila. Ako na lang natira. Charot! Hindi. What I mean is, marami-rami pa naman kami, pero alam nyo yun, yung pagpunta nyo dito, itatak nyo talaga sa sarili nyo na kakayanin nyo ang lahat. Yung kahit anumang mahinatnan, at saka wag kayong magsabi na okay pagdating ko, kasi ganun ako dati, 'di ba? Yung sinasabi ko dito nyo na isipin yung ano nyo, wag na kayong mamili ng trabaho kung ano-ano pa. Dito nyo na isipin kung anong gagawin nyo pag hindi maganda. Pero hindi ganun ang naging nangyari. Ang experience ko kasi is, ang sabi nila, pwede kang magpalit ng employer after 6 months ba yun? Dati kasi 6 months, tapos naging 1 year, tapos hanggang naging 2 years yung i-let go ka na ng employer. Pero hindi ganun ang mga tuko. Grabe, na lang, nasa 10% na lang yung magandang employer sa yung magle-let go ng katulong pagdating ng kontrata, end of contract. Kasi, gaya ng mga friend ko, mga nakilala ko, ilang taon na sila pero hindi sila makaalis-alis kasi takot din sila mawala ng papel. Takot din sila na maging katulad ko na wala talagang walang laban sa bansang to. Ngayon, ang mangyari is, kahit ano pang gawin mo, kahit ilang taon ka sa amo mo, kung hindi ka i-let go ng amo mo, kung hindi magpirma ng bagong nung nilipatan, ang gulo ba? Sorry, again. What I want to say is, yung amo mo ngayon, kung hindi ka i-let go, at hindi magpirma doon sa release paper na yun, hindi ka magkakaroon ng papel. Kahit pa gusto ng bagong amo mo na papilan ka or sagipin ba yung papel mo. Kasi
kailangan ng signature ng previous employer mo para magawan ka ng working permit. Okay? Hindi siya katulad ng Saudi na bahala ng agency, 'di ba? Ganun. Dito sa Turkey hindi. Nakasalalay lahat ng mo doon sa luma mong employer. Kung hindi papayag ang employer mo, hindi magpirma sa bagong working permit mo, never kang magkakapapel. So, magiging illegal ka katulad ko. Okay? So, yun yung isipin nyo, mga bagong aplikante, mga bagong dreamer papunta dito sa Turkey na hindi lahat maganda, okay? Yung mga vlogger na, na nagsasabi na ang ganda-ganda. Oo, ang ganda dito, ang laki ng, okay, ang malaki ang sahod, yung ganun ba, compare sa Middle East or sa Hong Kong, like that. Pero, isipin nyo din na kaya ba talaga, okay? Yung maging ba tayo na kaya din ba natin harapin ang mga consequences sa apply dito, kasi mostly mga tuko ngayon dito masyado ng demanding. Imagine hindi na sila tumatanggap ng mga high school, mostly sa agency doon sa sa Pilipinas, mostly mga fluent in English na, mga college graduate na with teacher kuan na, mga ganun ba. Samantalang noon ako nga, 'di ba, nasa grade 3 lang ako pero nakapasok ako, pero ngayon parang grabe na yung demand nila sa worker. Ang grabe na nilang expectation ng dahil nga din sa sahod siguro, kasi dati 'di ba ang sahod is around 800 lang, ganon. Ngayon ang mga first comer dito, yung mga newcomers dito is minsan nagsasahod na, nagre-rate na sila ng 900 to 1,000, ganon. Ang mga luma na dito nasa, depende sa luma na kung depende din sa amo kung idagdagan sila, pero yung mga luma na dito, yung ikip lang nila ang papel nila, nasa pa rin sila, nasa 800 pa rin sila. Kaya din ba yung pagsubok din ba na kaya nating na kaya nating lampasan. Kasi the more na tayo, alam mo yung hindi ko maintindihan bakit ganun na ang nangyayari na sa Saudi naman, sa Kuwait naman na 20,000 lang yung sahod natin, sapat naman. Pero bakit dito hanggang tumatagal tayo, mas gusto natin yung malaking sahod na ganun ba? Tas kulang pa hanggang paano ka na ba? Pero hindi lahat ng illegal is choice, okay? Minsan pinili na lang nila maging illegal kaysa magdusa ba ng sobra na yung abuse na ba na reason. Kasi yung iba din na siguro na impluwensyahan lang ng mga kaibigan nila, pero yung mga matitino naman na worker kaya lang umalis ng dahil sa pinagdadaanan nila sa employer nila, hindi nyo din kami ma-judge. Oo, may landi din naman kami, but hindi naman yan yung reason kaya kami naging illegal. Minsan kasi yung mga vlogger din dito sa Turkey, ginajudge kami na kami yung mga walang bakit kasi sinasadya nyo, bakit kasi naging illegal kayo, man, alam nyo naman na delikado yung mga ganito. Pinili kaya naming maging illegal? Gugustuhin kaya naming maging illegal kung may paraan naman na magstay yung papel namin? 'Di ba? Walang gusto. Pero dahil sa kailangan, okay, to save us, yung parang para mailigtas man namin yung sarili namin sa depression, alam mo yun, kasi pumunta kami dito for our family, for the needs of our family, tapos mamatay lang kami sa stress, or di kaya ma-depress kami o tatalon kami sa, di ba? Mas pipiliin mong maging illegal na lang habang makipagsapalaran kaysa magstay sa may papel nga, pero depression ba ang kalaban? Ang hirap kaya pag depression. Grabe guys, kung alam nyo lang yung 1 to 3 months ko, grabe yung nagiging pangyayari. At saka yung isang taon ko doon sa Princess Island, if you remember the video that I na-upload ko dito. Grabe yung kaya minsan pag kaya talaga na ikip yung papel nyo, ikip nyo. Yun yung advice ko sa inyo.
Tapos, yung mga hindi na kaya, lumipat na lang tayo. Pero ako guys, ngayon sa experience ko talagang ang hirap na kasi ngayon nagde-day off ako pero nasa loob lang ako ng boarding house ko, hindi na ako makalabas. Tapos ang ano pa dito is yung sa kahigpitan ngayon, pati yung may-ari ng bahay pag malaman na wala kang papel, alam mo yun, ano din kasi madadamay man din sila. Wala nang tatanggap sa amin na boarding house kasi pag nalaman man na wala kaming papel, madadamay din yung mga kababayan mo na tumanggap sa'yo. Ganun kagrabe kahigpit. Pero nakakalusot pa rin kami kasi sekreto ba? Yung mga sekreto na, pero hindi na to sekreto. Kasi niladlad ko na eh. Ang ano lang is, hindi mo lang ipaalam na may trabaho ka or kung mabait naman ang amo mo, wag mo nang isabi kung madakip ka man, wag mo nang isabi na andun ka nagtrabaho, yung address mo, wag mo nang sabihin, ganun ba, yung diskarte na lang. Okay, sa mga ano naman, kagaya ko na walang papel, fighting guys, fighting, until next year, hanggang next year, kaya kung kaya, 'di ba? Pero kung hindi naman, umuwi na tayo, magpakulong na lang ng ilang 'di ba? Nag-ano man ako, nag-inquire man ako doon sa kulungan, ano man daw, hindi man daw magtatrabaho doon. So magchismis lang man daw. So okay na tayo makulong kahit 2 buwan. Charot! Pero oo, totoo yun guys, sa mga bago dito, i-keep niyo yung papel niyo. Kung hindi pa kayo ready na umuwi, i-keep nyo muna pero kung alam yung buhay nyo naman ang kapalit, kayo na mag-decide. Kasi ako naman nag-decide sa buhay ko eh. So, kayo na din mag-decide. Wala na din akong, hindi din ako makapag-advise na piliin yung mabuhay, yung ganun. Hindi rin ako, kasi ang hirap din ng buhay na walang papel. Uy, grabe. Tapos, kakabahan ka pa pag mangharang ka ng taxi or mangharang ka ng bus kasi yung mga list po ngayon hindi na sila nag-uniform, yung naglalakad na lang, civilian na lang sila, yung ganun ba na kaya sana pag-ingatan nyo yung mga papel nyo, yung mga pumunta dito, na sana yung magiging okay yung pagstay nyo dito. Yun lang yung wish ko as a 2 years undocumented here. Yung ganun ba? Yun yung wish ko sa inyo na sana maikip nyo yung papel nyo hanggang kaya. Hanggang kaya lang. Okay? And thank you. Yun lang yung update ng buhay ko. But now, I have a work. May trabaho din naman ako. I'm still okay. May kuan. Pero plano ko nang umuwi din para lumipat ng ibang lugar. So, kung may alam kayo na mabilis lang mag-apply at saka malaki-laki man konti yung yung sahod, paki-comment naman kung saan at sabay-sabay tayong mag-apply. Okay, guys? Thank you so much for watching. Sana sana kahit may mga negative man, may mga positive din na maganda dito sa Turkey. Okay? Hindi rin na lahat. Para sa amin lang na walang papel ang mga negative. Pero, mostly ba, yung problema na sa amin lang. Pero yung sa mga may papel naman, yung tiyaga lang talaga. Kung meron kayong tiyaga, magsistay talaga kayo. Pero, yun yung maganda sa Kasi, malaki din ang sahod. Actually, ikumpara mo sa ibang lugar, mas malaki din dito sa Turkey. At saka, ang maganda dito kasi, ang pera nila ang ginagamit mo, samantalang nag-earn ka ng dollar. So, it's an advantage also. Ganun lang. So, sana guys, I'm just praying na hindi kayo mawala ng papel na ganun, na makaya nyo hanggang makalipat kayo ng maganda-gandang trabaho or makalipat kayo ng ibang lugar. Kasi yung mga may papel, kung mabait lang yung amo, ma-release kayo or di kaya mag-apply muna kayo bago kayo magpa-release. Yung ganun ba, makalipat kayo sa ibang lugar. Isa din tong maganda sa Turkey kasi pwede kayong lumipat ng ibang lugar, which is hindi namin nagawa. Naging failed kami sa mga sa mga pangarap namin. But
still, we're thankful kasi still andito pa ako at saka yung mga kaibigan ko andito pa. But the other friends of mine, andun na sa Pilipinas, may mga na nag-apply na sa ibang lugar. Pero kasi, alam nyo naman na pag mag-apply tayo mag-apply tayo uli, ang laki na naman ng pera. Alam nyo yung gastos ba, yung grabe man kasi ang Pilipinas, masyado mang, 'di ba? Tapos hindi ka man makalakad ng walang mga thousands, mga ganun ba? Lalo na kung piliin nyo yung maganda-gandang lugar. Okay lang, Middle East. Pero babalik ka pa ba ng Middle East kung ang galing ka na dito? Ang sakit-sakit sa bulsa, guys. Kung ang bagsak, for example, ako ngayon, madakip ako, tas ang bagsak ko, Saudi. Ang sakit, guys. Alam mo, hindi ko matanggap. Kaya grabe yung, ang pangit din nang nangyari kasi, for example, madakip ako, tas balik ako ng Saudi kasi wala akong pangtustos sa pag-apply. So, ano na ang 20,000 ko? Aanhin ko yung 20,000 pesos sa Pilipinas, samantalang nasanay na ako sa sahod na nasa grabe. Kaya, good luck guys. And, sana pala rin tayong lahat na makauwi tayo ng ligtas. At saka makaipon man. Bye!